Afternoon po mga kapatid, we go back again to our Bible study for the strengthening of our spiritual life. No? So God is good. God is good. Amen. Let's worship the Lord at patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Patuloy nating pagbulay-bulayan ng kanyang biyaya, no? Ang kanyang pag-iingat sa atin sa bawat araw, ang pag-supply niya sa ating mga needs in every day. So God is here na patuloy na bibigay sa atin ng lakas, no? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit ka ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, di dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw at ikaw. Mahal kita, Diyos, walang iba. Mahal kita, Diyos, walang iba. Mahal kita, Diyos, walang iba. Sige, Yes, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Mahal ka namin, aming Diyos. Yes, God. Salamat sa hapon ito na inilaan sa amin para muli kaming makapakinig at mag-aral ng iyong mga salita sa hapon ito. Turuan niyo kami, Panginoon. Iwanan na Espiritu, magpahayag po sa amin. Gamitin niyo po si Pastor Ray bilang Yes, God. makabibig niyo lamang. Lahat po ng mga nakapakinig, lahat ng mga nag-tune in, Panginoon, at nag-watch sa FB na ito, Panginoon.
walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Isarap pa sa pagpuri sa Panginoon. At ganon si Lord, no? Ipapakita sa atin ni Lord kung gaano tayo kahalaga sa Kanya at kung gaano naman siya kahalaga sa buhay natin, no? Kasi ang ina natin dyan, yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoon na hindi po nagbabago. Ganun po ang ating Panginoon. But today, we go into our Bible study. Our topic is the continuous interceding of Jesus Christ until right now, no? Ano yung kanyang ginagawa? The action of Jesus right now in His intercession. Ginagawa niya sa heaven, no? At alam natin sa ginawa niya dito sa lupa, ang alam lang kasi natin is to come, no, to save us. But the important things, no, ay malaman natin kung hanggang ngayon ano yung ginagampanan ng Panginoon sa buhay natin in every day of our life, no. God wants to show with us that His love is never end, no. Yung kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago, yung kanyang guidance is everlasting, yung kanyang forgiveness is everlasting, no? So, yan. Christ now appears in the presence of God for us, no? Siya yung nagre-represent, no? Kung anong presence ni Lord, nire-represent niya sa atin. O kung ano naman yung present natin, sa ating siya yung nagre-represent sa ating Ama. So is Jesus Christ is yung tagapamagitan natin sa Ama. Dahil God the Father is very holy, so He sent Jesus Christ to cleanse our sin, to make upang tayo ay maging holy, no? Pinaging banal tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. So pag tayo ay lumalapit sa Diyos, hindi tayo yung nakikita ng Panginoon, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, napakalakas natin sa ating Panginoong Hesus, eh. Amen ba? Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 24, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi nasa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. So, siya ay namamagitan, siya ay nagre-represent sa atin sa Diyos, at siya din nagpapakilala sa atin sa Diyos, at nagre-represent din sa atin, siya rin nagre-represent sa atin sa presence ng ating Panginoon. So, why? Because God wants to sustain our life, no? Inaano natin kahapon, kung ang Diyos ay everlasting, walang ibang plinano ang Panginoon kundi mapunta rin tayo sa everlasting life in heaven. That is the wonderful plan of the Lord. But by His grace, dahil sa biyaya lang ng Panginoon, sa grasya niya, tayo ay kanyang kinaawaan, no? Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala ng Panginoon, pero ipinakita niya yung kanyang pag-ibig dahil gusto niyang masustain yung ating life. From sinners into have life. From nothing, from loss to have a victorious life, no? At yun ang gusto ng Panginoon. Sabi na sa Acts chapter 7 verse 55, ano yung kanyang ginagawa? Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito, no? Nakita ni Esteban nung bago siya mamatay at binato, no? Si Esteban ay napuspos ng banal na espiritu, ipinakita sa kanyang langit at nakita na doon si Jesus Christ na sa kanan ng Diyos Ama at nakatayo. Anong ginagawa ni Jesus doon?
So malalaman natin mamaya, anong ginagawa niya doon? For whom? No? Paano ginagawa niya? So, ang ginagawa niya doon ay siya yung nag-intercede para sa atin. Kasi nga, kung tayo mismo lalapit sa Diyos, hindi natin makikita ang Diyos kasi nga ang Diyos ay banal. No? Tayo ay makasalanan, hindi pwedeng mag-ano sa atin ang Diyos. No? Kaya ngayon nandiyan si Jesus Christ to represent us into the Father. Amen? Kaya yun po yung pinapaliwanag po natin ng maayos para maintindihan po natin. Kasi baka akala natin, ang prayer natin ay ganon-ganon lang, yung sinasaulo lang na prayer. No po. Ang sinasaulo na prayer ay sanguso lang po yan. Pero ang prayer po natin, yung nararamdaman ni Jesus Christ is yung from the bottom of our heart na mga prayers. Kaya nga, kung si Jesus Christ ay nagpipray for us, tayo pa kaya? No? Kaya dapat tayong manalangin. Dahil ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus, ginagawa niya yon, interceding to forgive our sin. No? Amen. To forgive our sin. To sustain our life, no? Habang tayo nandito ay masustain yung spiritual life natin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil sa kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So, ibig sabihin, yung grasya ng Panginoon ang siyang tumutulong sa atin upang tayo magkaroon ng buhay sa ibabaw ng mundong ito. Hindi lang yan, kundi for giving us strength. No? Kung para tayo bigyan ng lakas sa ating mga kahinaan. Sabi diyan, no? Maranasan natin ang kapangyarihan ni Kristo para tayo ay lumakas. Ano sabi sa John chapter 17 verse 11? At ngayon babalik ako sa inyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo, pero sila ay mananatili pa sa mundo. Babalik na ay banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isang katulad natin. Yan, di ba? Kita niyo yung intercede of Jesus Christ? Upang tayo ay lumakas sa pamamagitan ng ating mga kahinaan, upang tayo ay palakasin ng ating Panginoon, no? Dahil ang ini-intercede niya sa atin ay bigyan tayo ng Diyos ng lakas na sa pamamagitan niya ay magiging katulad natin ang Ama at si Jesus Christ. Ano yung maging katulad na sinasabi dito? Ang maging katulad po natin dito, yung everlasting life, na iyon ang ipaparanas sa atin ng Panginoon. Hindi na tayo mamamatay, kundi tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos na lumikha sa atin ay everlasting, so gusto ng Panginoon na tayo din ay mapupunta sa everlasting. No? Kaya ngayon ang gustong i-sustain ng ating Panginoong Hesus. Hanggang hindi pa siya bumabalik dito upang kunin yung mga tagasunod niya, upang kaunin tayo ng mga tagasunod niya, habang hindi pa siya bumabalik, He is continuous to interceding us. Na hindi tayo yung makita, di ba, yung kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ayun na yung nagpabanal sa atin. At si Jesus Christ na yung nakikita ng Ama. Every time na tayo ay lumalapit sa Diyos, no, si Jesus Christ na yung nag-ano sa atin, di ba? Kumbaga sa pupunta ka sa congressman, diba? Pupunta ka kay Pangulong Digong, di ba? So, hindi ka makadiretso doon kay Pangulong Digong kung wala yung kung wala kang kontak sa kanya, hindi ka basta-basta makakapasok. Kahit sa mayor ka, hindi ka basta-basta makakapasok kung wala kang appointment, di ba? Pero kung kasama mo yung anak ni Pangulong Digong, papasok ka mismo doon, no? Ayun, yun ang sitain niyan. Sagot ko na yan, di ba? Parang ganun yung niyan. Kasi si Jesus Christ, rinirepresent niya tayo lagi. Siya lagi yung umaako. Kita nyo ba, di ba?
siya yung kumukover sa atin upang hindi na tayo makita hindi makita yung karumihan natin sa Diyos, kundi yung kabanalan niya ay nakikita ng Diyos para sa atin. Amen ba? So, napakasarap yung ginagawa natin Panginoong Hesus na hindi lang minsan siya na naranasan natin, kundi pag tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, He is always with us. Sabi nga niya, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Ganun ang Panginoon. Kaya nga, bakit niya tayo iwan, hindi pababayaan man? Dahil gusto nang i-sustain yung ating life. No? John 17 verse 15, sabi niya, hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. No? Kita mo yung interceding of Jesus Christ na tayo ay ingatan ng Ama para malabanan natin ang lahat ng ating mga kahinaan at ang lahat ng mga temptation, that we may be kept from sin and from temptation. So, napakasarap, no? Dahil we are protected by the blood of Jesus. Kaya, pagka gumawa tayo ng kasalanan, di ba? Nandyan yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Bago pa natin gawin yung kasalanan, nandyan yung conviction ng Holy Spirit na, anak, bawal yan. Di ba? Kaya ang sarap pag bulay-bulayan, pagka naririnig mo yung voice of the Lord before you will take sin, no? Tama ba yung English ko? Bago ka makagawa ng kasalanan, mayroon ng before you commit sin, ay mayroon nagpaalala sa iyo na hindi maganda yan, bawal yan, di ba? So, ibig sabihin, buhay ang Panginoon sa puso at isip natin, no? So that we shall be forgiven when we confess our sin, no? Kasi nga ang Diyos ay laging nagpapatawad sa ating mga kasalanan kung ito ay inihingi natin sa ating Panginoon ng tawad. Dahil ang Diyos natin ay mapagpatawad. Amen ba? Kaya yan, napakalaking bagay po ito. Dahil sabi doon sa 1 John 1 verse 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamahan dahil matuwid siya. God is holy, kaya nga tayo ay pinaging holy. Sino nagpa-holy sa atin? Jesus Christ, because of our faith to Him. Yan. Kaya, interceding of Jesus Christ, that we have power to witness for Christ. Para tayo ay laging malakas na ipagsisigawan siya. So, binigyan tayo ng kapangyarihan ni Lord. Ini-intercede niya tayo ay bigyan ng lakas, bigyan ng power, no? Upang ma-witness natin siya. Upang maisigaw natin na siya yung banal, di ba? Nagkaroon ako ng sakit. Pero, naisisigaw ko na siya yung aking manggagamot kasi nga, siya yung aking tinawagan. No? At siya yung aking sustainer of our life. No? Siya yung nagdagdag ng aking buhay. No? Kala ko, 45 years old ako. Kukunin na ako ni Lord. Hindi pa pala tapos yung aking ministry. Kaya nga, nandito po tayo upang ipakilala ang Panginoon sa mga hindi pa nakakilala at sa mga nanghihina naman ay lumakas tayo sa ating pananampalataya dahil ito po yung layunin ng pakay natin dito, yung maging matanyag ang ating Panginoong Hesus, yung malalaman natin yung kaligtasan ng ating Panginoong Hesus ay walang ibang inisip ang Lord kundi tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya. Ang Kanyang ginagawa ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinabayaan para masustain yung ating strength, yung ating power, yung ating lakas upang may parangalan yung Kanyang pangalan. No? Sabi doon sa Romans chapter 8 verse 29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino
ang kanyang magiging mga anak. At siya ay itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. So, tayo magkakapatid, di ba? Magkakapatid kay Kristo. Pagka Kristiyano, magkapatid kay Kristo, di ba? Pag sinabing tinanggap mo na ba si Jesus Christ as your Savior, siyempre, pag sinabing tinanggap na, kapatid na kita sa ating Panginoon, no? Kaya nga ang aking asawa is my sister in Christ, no? My sister in Christ, ang aking asawa. Pero ano yan, asawa ko siya. Pero kapatid ko siya kay Kristo. Kaya nga, tayong lahat ay magkakapatid na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya yung ating panganay, no? Ibig sabihin, panganay. Siya nandun na sa heaven. Kaya nga, sino yung kasusunod na lang yan? Tayo, na kanyang mga kapatid, ay binigyan na ng space doon sa heaven. Ibig sabihin, kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay nararapat na pumunta sa heaven. So, tanungin nyo, paano naman yung mga hindi tumanggap? No? May mga paalala po ang Panginoon na kapag binabaliwala natin ang paalala ng Panginoon, ay marami pong mga nangangaral ng Word of God. So, tignan nyo kung saan kayo pwede, kung saan kayo nag-i-enjoy ng mga Word of God at magpatuloy po kayo doon, no? At palagay nyo na doon nyo sa mga nangangaral na yon ay doon nyo naiintindihan at nauunawaan yung pagpapaliwanag tungkol sa Panginoon na nakakaalam ng ating buhay sa hinaharap. Punta po kayo doon at pakinggan nyo po lagi iyon dahil yun po magbibigay sa atin ng lakas na magsunod ang ating buhay hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, yan po yung purpose ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon dahil wala siyang ginawa kundi i-intercede tayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin kasi nga kung tayo lang yung mag-intercede tayo na open ng heaven nung siya ay namatay sa bakit na open ng heaven? Dahil siya na ay nakita ng Ama na nandun na sa langit at yan. Siya na ay nakikita ng Ama sa buhay natin. Kaya nga tayo ay naging witness ng ating Panginoong Hesus. Amen? Acts 1:8 sabi niyan, ngunit pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng buong mundo. Di ba? Ito yung gusto ng Panginoon is to witness them. It is to witness Him. No? Yung ipahayag natin yung kanang ginagawa sa buhay natin. Amen? Kaya nga sabi ko, ulit-ulitin ko nga kung di ko na nakilala si Kristo sa buhay ko, kung hindi ko siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, ay baka patay na ako ngayon, no? O baka nakakulong ako ngayon, kasi nga nung ako ay wala pa sa Panginoon, ay lagi ko may bit-bit na kutsilyo, laging may bit-bit na pag nakaumuwi ako sa amin, may bit-bit akong baril, di ba? Kasi parang may yabang, di ba? Pag may bit-bit kang kutsilyo, ay mayabang ang buhay, no? At may bit-bit kang baril, ay parang maangas, di ba? Parang ikaw yung siga, no? Pero nung nakilala ko ang Panginoon, sabi ko, di pala kailangan ng baril, di pala kailangan ng mga kutsilyo na to. Ang kailangan natin yung protection ng Panginoon. Dahil tayo, di natin kayang proteksyonan yung ating sarili, kundi ang Diyos lang yung kayang mag-protect sa atin. Dahil siya lang yung nakakalam ng lakad natin Amen? So, kaya napakagandang alalahanin po na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. At yan, ano yung purpose ng hinaing ng ating Panginoong Hesus doon sa ating Amang nasa langit? To give cleansing. No? Upang tayo ay laging malinis sa harapan ng Diyos. No? Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 1 to 3, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may mga nagkasala man,
may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Kristo Jesus, ang matuwid. Siya ay binigay na handog para sa mga kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang mga kasalanan natin, kundi pati ang mga kasalanan ng buong mundo. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So, hindi lang yan, kinikilala natin ang Diyos, kundi at sinusunod natin yung kanyang mga utos dahil siya ang ibinigay na tagapamagitan sa Ama at sa tao. No? Siya yung laging naglilinis sa buhay natin. At yan. Ano pa? Ano yung kanyang anong kanyang purpose sa kanyang pahinaing? To give us grace and help. Upang tayo ay bigyan niya ng yung binatanggap nating grasya at yung pagtulong ni Jesus, ay magagawa din natin ito sa ating kapwa. So, sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, ay makakilala sila kay Kristo at susunod sila kay Kristo. Dahil nga po, ulitin ko, napakabilis mong pagbabago ng mundo ngayon. Kaya ako, di mo alam kung anong bukas, di natin alam kung magigising pa tayo bukas. Kaya nga, ang alam ko lang, yung secure tayo sa kamay ng Panginoon. No? Sabi doon sa Hebrews chapter 4 verse 16, kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, anong kailangan natin? Yung security natin sa ating everlasting. Walang iba po ang ating security sa ating everlasting. Sino po? Si Jesus Christ. Siya lang yung nagtagumpay para sa ating mga kasalanan. Wala nang iba. Sabi sa Hebrews chapter 2 verse 17 to 18, sabi diyan, ito ang dahilan kung bakit kinakailangang nagkatawang tao si Jesus upang maging katulad niya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya'y magiging punong pari nila na mawain at tapat. No? Maawain at tapat. Na napakapaghandog sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap at ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumadanas ng tukso at paghihirap. Grabe ang Panginoon. Kung si Jesus Christ ay nakaranas ng tukso habang tinutubos niya yung ating mga kasalanan, habang pinaparusahan siya ay patuloy pa rin siyang tinutukso, sinisipa at patuloy na inahambalos, no? Napagtagumpayan niya ang lahat na ngayon, tiniis niya ang nagpakababa siya para lang tayo ay maging maganda sa paningin ng Panginoon. Kaya po napakasarap alalahanin na kung naranasan niya yon, nariyan siya na tumutulong sa atin every time na tayo ay nanghihina. Nandan siya na nagpapalakas sa atin. Every time na tayo ay napapalayo sa Panginoon, nagpapaalala siya sa atin. Dahil alam ni Kristo na mahina tayo, kaya nga sinusustain niya yung ating life, yung ating strength, para malaman lang natin na mayroong yumayakap sa atin, na hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinabayaan. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Grabe po ang ating tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagligtas, tagapag-alaga, sustainer of our life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ died on the cross for you, for me, and for us, and for all na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Amen? Our God is everlasting. Ang offer ng Panginoon sa atin is everlasting life in heaven. Kaya nga, take this. No? Sabi ko nga, tanggapin ito. No? Angkinin natin na tayo ay mayroong everlasting life in heaven. That is our faith. So, what is the way? Jesus Christ said,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. That is Jesus Christ said. John chapter 14 verse 6. No? Siya yung katotohanan at siyang buhay. At wala lang iba po na way, kundi siya lang. Dahil siya lang yung ating tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Wala lang iba. He is a true God. Naramdaman niya yung ating nararamdaman. Naramdaman niya yung ating kahinaan. Naramdaman niya kung saan ka malakas. No? Ang gusto lang ni Lord, yung maranasan natin siya, maramdaman natin siya. Every time na tayo nanghihina, every time na tayo nalulungkot, every time na parang wala tayong kasama, God is here. Ang Diyos ay nandyan. God is here. Yes, Lord. Salamat po aming Ama dahil ikaw nga po ang Diyos na patuloy na nag-sustain ng aming buhay, nag-sustain ng aming mga pangailangan, nag-sustain ng lahat ng aming lakas, nag-sustain ng lahat ng aming mga strength, Panginoon, and knowledge. Thank you, Father, for your grateful loving for us. Thank you, Lord, for your wonderful love in every one of us. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Dahil ka lang nga po, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sarap yung awitin na, yung draw me close. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You were my desire. No one else will do. There's nothing else to take your place. To fill the world with your embrace. You find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. We know you want me. Help me know you want me. Thank you, Lord. We honor you. We worship you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Hallelujah. Shout out po tayo. Shout out. Thank you sa lahat ng ating mga... Wow, I'm very glad na nag-watch ang aking panganay na kapatid. Shout out to my loving sisters, Rosetta Mendez. Siya ang aking mga panganay, si Rosetta Mendez from Alaminos City, Pangasinan. Shout out din kay Bayaw Uyet, kay Michelle, kay Princel, kay Alan dyan sa Amerika, kay Preyo, kay Haile, kay GR. So, shout out sa iyo. Shout out din sa aking poging inaanak, si Mark. Sa mag-asawang ito, si
Doctor, supportive, no? Si Mark at saka si Jacqueline Libria. So God bless. Shout out kay Bless at shout out din kay Gab Gab. Shout out kay Mut Mut. Yan, shout out sa Lopez Compound yan. God bless Maki and Jackie and family. Shout out din kay Sister Breda. Wow, thank you Sister Breda. Ako natutuwa na lagi ka nang kasama sa ating Bible study. So, God bless kay Brother Ben. So, I hope na nakapakinig din siya, no? Maging kay Talia, kay Yola, ay Yola. Siya, at saka dun sa, ano niya, mga anak, mga apo, no? Shout out din kay Jenny Ramos. Jenny Baybayan Ramos in San Jenny. God bless. So, shout out kay Ma'am Christina Mamio. So, God bless po, Ma'am Christina. Amin pong president ng GPTA. Si Ma'am Christina Mamio. Napakasipag po yan na GPTA president. Yan, sabi ng ating ate, may the presence of the Lord Jesus be with us. Amen. Thank you. Yun, nag-watch si Mubarak Osgaan, no? Osgan. Yan. God bless, bro. Aming kasama sa so napadaan siguro to siya, no? So, yan. God bless, Mubarak. Yan. Sabi ni Ma'am Christina, gandang gabi po, Ma'am and Pastor Ray. To God be all the glory. Amen po. Ang Diyos lang talaga yung mapaparangalan po. Hallelujah. Thank you. God bless po. Good evening. Sabi ni Sister Alvita Escobal. Alvita Escobal. Sinabre. Yan. Shout out sa Sinabre family dyan. Kay Manoy. No? So, panalo ba alas ka? Panalo ba hinibra? Yan. Shout out kay Kuya Titis, kay Tata, sa kay Joy Joy. Yan. Stay safe and healthy. Sabi ni Ma'am Neng Navarro. So, shout out kay best friend ng aking misis, si Ma'am Neng Navarro na taga Dasmariñas, Cavite. Wow. Shout out din kay Sir John Paul Lodivice, si Sir John Paul Churchill. Churchill po ang apelido niya, no? Pag basketball player siya, matangkad po yan si Sir John Paul. Yan po yung masipag na teacher ng MRT Mitches. So, shout out Sir John Paul. Yan. Shout out din kay Iponbo Yam Lolska. Wow. Grabing pangalan to. Pilipino ba ito, no? So, we welcome you here, my dear sisters. Pamangkin ko siguro to. Ipombo Yam Lolska. Yan. So, shout out to your family also. Shout out kay Ate Ani Iba. Maging kay ano dyan, kay pangalan ito, kay Prel Bari. Shout out din sa ating gandang gabi po, tita and tito. God bless. God be all the glory po. Yan, nag-shout out si Jinian. Shout out kay Jinian Ramos, nasa Castañeda, Nueva Vizcaya po to sila. No? Ayan, nasa Castañeda. Shout out kay John Paul, kay Joy Joy, kay Ate Nineng, kay Jeff, kay Jerry. Yan. Janet. Kay Janet, Net. Yan. At sa kay, ano pangalan ng anak ni Joy Joy? Yan. Yung anak ni Joy Joy, shout out din. Shout out kay Sita Pasca. So, God bless, Ma'am Sita Pasca. So, shout out din kay Ma'am Queenie Lagadon Blanco. So, God bless, Ma'am. Thank you for watching to our Bible study. Shout out din sa aking gwapong tito. Tiyuhin ko po from Ramada, Maria Aurora. Si Uncle Narciso Nisisito. Si Uncle Arsing from Maria Aurora. Yan. God bless, Uncle. Thank you for watching, visiting here in
FB Live, no? Shout out kay Maria Moreno is watching. God bless Maria Moreno. Yan, shout out kay Bless Shout out kay Braid Surat, no? Kasama namin sa Multiris yan, si Braid Surat. Sabi ni ni Mark, praise God sa buhay mo po, Pastor. So thank you for the appreciation, but we need to appreciate the presence of the Lord. To God be all the glory. Shout out kay Nanay Inday, Mehika family dyan sa Upper Bikutan, no? Kay Bishop, kay Job, kay Charles, Madronero family, at kay Ana Marie. Kanamiss ko na si Ana Maria, best friend ko yun eh. So shout out din sa sa kila Roylan and family. Namiss ko na silang doon Baka sabihin nyo, namiss ko na sila. Shout out kay Sister Corinne Grace Mauricio Acosta. Hello po, Ma'am Acosta. So, God bless po. Shout out kay GR Arthur Herrera Rebas. Yung aming kasama sa LSB ata. So, God bless bro. Thank you for watching. Yan. Shout out kay kay George Ilaw Manalo Eric. Wow, nag-watch ating si Brother Fred ba to? Tsaka Sister Georgie. Wow, shout out kay Sister Georgie sa kay kay Brother Fred, no? Welcome sa music ministry namin kasama to, no? Shout out din kay Tepen sa kay Jelaine. Angeline, no? Kay sa anak nyo, no? Yan, God bless. Nakita kami kanina ni brother, doon sa pwesto nila, sa market. Brother Fred, yan. Love you, Pastor, sabi ni Brother Mark. Talaga to si Brother Mark, eh. Shout out to Catherine Barbon Cruz. So, God bless, Catherine, and stay strong. Lagi mong sharean si Papa mo na magpatotoo siya, pagka face to face na tayo, no? We invite you to church, no? Upang may sigaw na ang Lord yung nagpagaling sa kanya. Yan, shout out kay Ma'am Erkelis Cobal, belated happy birthday. Kay Ma'am Erkelis Cobal, master teacher of SBES, Signal Village Elementary School. Wow. Good afternoon and good afternoon, Pastor, sabi ni Scott. Yan. Shout out kay JB Bumbales. Wow. Shout out kay JB Bumbales. God bless you, kapatid. Shout out din kay Joel Tampol. Yan. Sa Tampol family dyan, God bless. Kay Climb, kay Jabez, kay Damogs, kay Pikay, kay Janela, sa kay Jomar. Hoy, kabisado na. So, God bless. Shout out din sa aking classmate dyan sa sa Hong Kong, si Teresa Bayeng. From Maria Aurora po yan. Classmate ko ng high school. Yan. Shout out kay kay Sister Orpa Luzon, Bergaten. Yan, good evening po, sabi niya. Good evening daw. So, shout out kay Brother Joy, kay Brother Joy, sa kila Krill. Shout out din. Ayan, shout out. Taga-Batasan. Taga-Batasan to. Ang Tampol family po ay taga-Batasan, no? Sa Batasan Hills, sa Quezon City. Shout out sa aking tita, si Marlene Sisito, na nasa Malaysia. Wow. Shout out kay Maribel Estonilos Alcantara. So, God bless po. Taga Maria po ito. Alcantara family dyan. Shout out. Yan. Shout out din kay Sister Beng. Rambla family, kay Brother Miji. Yun si Brother Miji po sa lahat ng mga may asawa, no? At sa may po niya diyan, yan si Joliet Mage. I-PM nyo po sila. Gusto nyo pong maki-join sa aming adult ministry. Sila po yung ating
tagapamahala sa adult ministry, si Sister Beng and Brother Miji. Shoutout din kay Matthew. Yan. Gandang gabi, Pastor Ray, sabi ni Sister Beng at sa ECC family. So, nakahabol daw. Okay. Mahuli man daw magaling, pero nakakahabol din. So, to God be all the glory. Shout out na, sabi niya. Sabi ni Sister Breda, nakahabol ka rin, sis. Shout out na. So, thank you sa buhay nyo. Salamat. Alam nyo, sa panonood nyo at sa pagbibigay nyo ng mga ano dyan, ng mga comment ay isang kalakasan po sa amin na mga nangangaral ng salita ng Panginoon na kami natutuwa. Kasi sabi ng Panginoon, 2 at 3 nagkatipon naroon sa kalagitnaan, no? So kahit 2 lang manonood, kahit 5 lang manonood dyan, no? Kahit 1 lang manonood, magsasalita pa rin ako dito. But we welcome you all na kayo ay kasama ko na mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, thank you sa buhay nyo. So, pagpalain kayo lahat ng Panginoon. God bless you. God bless your family. And God bless us all. See you next week. Bye-bye.